Nakaramdam ka na ba ng mga senyales na ito? Minsan ka na ba minulto, guni-guni o napaglaruan ng hindi mo nakikita? Sa videong ito, malalaman mo kung totoo ba ang hinala mo o sadyang kulang ka lang sa tool. Kidding aside, friend, pero narito ang mga gabay na makakatulong sa inyo malaman na hindi ka safe sa lugar na napuntahan mong bahay o lugar. Number 1, bahay na walang alinman sa mga ito, gaya ng asin, luya, sili at kalamansi. Hindi ito biro, kaya makinig kang maigi. Kung sakali man na mamasyal ka sa isang tahanan ng kakilala mo, lalo pat magubat o probinsya, siguraduhin mo lang na may asin, sili, luya at kalamansi. Kapag lahat ng yan wala sa isang tahanan, magtaka ka na. Ngunit kapag iisa lang o dalawa ang wala dyan, huwag kang matakot, baka naubusan lang din naman sila. Pero kung lahat ng yan ay wala mismo at nakatikim ka ng konting katabangan sa hinain na pagkain sa'yo, huwag ka na magdalawang isip. Gumawa ka ng paraan para umalis na. Ang mga multo, aswang o masasamang elemento ay takot sa mga nabanggit na mga sangkap. Number 2, limitadong parte ng bahay na malinis. Kalilipat mo lang ba ng bahay, kondo, apartment o boarding house? Napansin mo ba na madaming alikabok sa paligid? Ngunit may napansin kang isang parte ng bahay na malinis? Halimbawa, ang sahig, maalikabok. Pero may isang part ng sahig o may isang linya na parang sinadyang linisin? Kung makakita ng ganito hanggat maaga pa, umalis ka na o huwag kang tumuloy dahil ito ay nagbabadya na ang tirahang yun ay may nakatirang hindi mo nakikita. Ito ay sa kadahilanang ang malinis na parte ng sahig na iyon ay dinadaanan ng engkanto o multo. Kung susuriin mong maigi, makikita mo ang mga bakas ng yapak. Kung magkaganon, tumawag agad ng pari, pastor o isang taong may karunungan taglay. Number 3, mabulang pagkain. Hindi lahat ng nakahain o iaahin sa'yo ay kakainin mo. Hindi lahat ng karinderya sa paligid mo ay tao ang nagluluto. Ang iba dyan, nagaanyong tao lang. Yes, ito din ay base sa totoong istorya ng nangyari isa sa mga online client ko before na nagpa-cleansing sa akin at nagpaalaga. Kinuwento niya ang karanasan niya about sa inihain sa kanya na mabula na pagkain. Kung mabusisi ka sa kinakain mo, mapapansin mo, pero kung tulad ka ng iba na basta na lang kakain o kain ng kain, sadyang hindi mo makikita. Kapag nabula ang pagkain, lalo pat hindi ka pamilyar sa nagluto o lugar, huwag mo nang ituloy, Frenny, kumain. Gumawa ka ng paraan para magrason. Maaring ang naghain sa'yo kasi nito ay isang imbal o aswang o di naman kaya ay elemento. Number 4, unfamiliar sounds. Kadalasan itong nangyayari kapag mag-isa ka lang sa isang lugar. Nakakarinig ng yapak, ng kaluskos, ng pagbukas o sara ng isang pintuan, aparador man o pinto ng kwarto. Number 5, lights flicker. Yung ilaw o bumbilya biglang nagpapatay-sindi na animoy pinaglalaruan ang switch. Ito ay sign na may ghost o hindi nakikitang nilalang sa tahanan mo. Number 6, shadows move. Biglang may napansin ka sa side eye mong anino, kung minsan tumatakbo o gumagalaw. Kahit wala naman tao doon at alam mong walang tao doon. Isa itong paranormal activity na maituturing. Kasunod ng shadow move ay isang unfamiliar sounds. Number 7, cold area. May parte ba sa bahay nyo o sa kondo mo na yun lang ang malamig? Yung tipong dapat normal na temperatura, ngunit yun at yun lang ang may kakaibang lamig sa buong kabahayan. Ito ay sign na may naninirahan sa lugar na yon ng inyong tahanan. Take note ha, ang lamig ng nararamdaman ng normal na tao, iba yun. Lamig na simoy ng hangin, lamig na nagmumula sa aircon, iba yon. Sa tagal ko ng Aura Master at base sa experience ko sa tuwing may house cleansing akong ginagawa o napupuntahan, ang klase ng lamig na mararamdaman mo kapag may entity sa isang lugar ay kakaiba. Half of your body ang makakaramdam. Yung lamig niya may kasamang pagtaas ng balahibo mo at yung lamig mismo parang ikaw yung yelo. Alam kong ang ibang nakaranas nito maiintindihan ang example ko. Number 8, unusual smells. Ito yung naaamoy mo na alam mong wala naman pinanggagalingan sa bahay mo or sa isang lugar. For example, may masangsang kang naamoy samantalang kaliit-liit naman ng espasyo ng kwarto mo at napakalinis. Di naman kaya isang mabangong bulaklak o pabango na alam mo namang wala ni isang tanim o wala kang ganong pabango.
Kadalasan isa ito sa unang sign na mararamdaman ko o nararamdaman o napapansin ko o napapansin ng iba sa isang lugar na i-cleanse ko or dapat i-cleanse. Number 9, missing o moving object. Naranasan mo na ba na kakalagay mo lang ang isang bagay sa lamesa wala pang isang minuto? Nawala na ito o di naman kaya ay lumipat ng pwesto. Pag ganyan, isang mapaglarong entity ang nagpapapansin sa'yo. Kung sakali man na makaramdam ng anuman sa mga nabanggit kong senyales, stay calm, Frenny. Magsalita ka to set boundaries sa ghost or entity para hindi ka sundan sa susunod na paglilipatan mo. Then call a pro na may karunungang taglay o mga priest na nagsasagawa ng pag-alis ng espiritu o exorcism. Huwag na huwag aalisin ang pananampalataya sa Panginoon. So yun lamang, share, like, subscribe. Sa bawat panonood nyo, makakaipon tayo na mas malaking revenue para mas mapalawak ang ating pag-abot tulong at mas tumami ang ating pag-giveaway. So yun lang, huwag kalimutan magdasal ng taimtim dahil yan ang pinakamabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte, swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat! Kaya subscribe na para sa knowledge na sadyang blessing tapos may pa-giveaway pa. Pakiclick na lang ng bell para agad din malalaman mo kung paano kaganda ang iyong kapalaran.